Binatikos ng United Nationalist Alliance sa unang pagpapakilala ng Team Pinoy kay Senador Franklin Drilon bilang susunod na Senate President. Sagot naman ni Drilon, hindi siya dapat ang pagtuunan ng pansin sa kampanya. Narito ang report ni Ruth Cabal. Gamit ang negosyo, sa rally ng mga kandidato ng Team Pinoy sa Iloilo, pinakilalang campaign manager nilang si Senator Franklin Drilon bilang future Senate President. Ang United Nationalist Alliance o UNA tuloy, di maiwasang mag-isip. Baka raw ang ganitong senaryo ng pagpapalit ng liderato sa Senado ang nasa likod ng kabi-kabilang akusasyon laban kay UNA Chairman Emeritus at Senate President Juan Ponce Enrile. Kasama na ang ban sa pag-import ng second-hand car sa Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Si Enrile ang author ng batas na nagtatag sa CEZA. Ngayon, lumabas na pala, kaya pala kailangan yung 12-0 is para maging Senate President siya ulit. Kitang-kita naman yung demolition job kay Senate President Enrile, no? Pero nang matanong si Drilon sa pag-upo niya muli bilang Senate President, kiit niya, di naman daw siya ang dapat pagtuunan ng pansin ng kampanya. I will not dignify those personal attacks. I am not a candidate. Sa panliligaw para sa boto sa kanyang Team Pinoy, sabi ni Pangulong Aquino, kailangan niya ang mga kaalyado sa Senado para umusad ang mga reformang sinusulong ng kanyang administrasyon. Habang ang una naman ang bentahe sa kanilang mga kandidato, hindi raw magpapadikta sa Malacanang. The only guiding principle is maging loyal ka sa botanteng bumoto sa'yo. Huwag sa partido. Team Pinoy stands on the platform of good governance. Good governance has resulted in better services in terms of our health, of our education, and social services. Ayon sa isang profesor sa public administration, dahil parehong koalisyon naman daw ng iba't ibang partido ang Team Pinoy at UNA, inaasahan naman na mapapanatili pa rin ng bagong Senado ang independence nito. The Senate always has been a republic of 24 kings or 24 republics. You have 24 senators who are nationally elected. And so they carry with them the burden of representing the diverse interests of all those who voted for them. Para sa unang balita, Ruth Cabal reporting.